Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po sa ating mga butihing subscribers. So ang tatalakayin po natin ngayon ay may kinalaman doon po sa tinatawag nating pilferage, no? So kadalasan po, ang makaka-relate po dito yung mga nasa mall, commercial, and retail security. Okay? So, pero sa totoo lang po, pag sinabi po nating pilferage, no? Sa totoo lang napakalawak po, no? Pag sinabing pilferage. Ngayon, kung titingnan po natin, akala natin pag sinabing pilferage, kung minsan akala natin synonymous siya doon sa theft or pagnanakaw, no? Actually, may pagkakapareho, subalit meron din pong pagkakaiba, no? Dito po sa libro na itong handbook po na hawak natin, no? Ito po ay isinulat ni Sir Michael Angelo R. Datuin, no? So siya po ay isa sa mga respected na security practitioner, no? So dito po sa libro, sa handbook na hawak niya, ang sabi niya rito, pilferage ay pagkuha ng isang bagay na hindi niya pag-aari nang hindi alam ng may-ari. Okay? So kung titingnan po natin yung kanyang definition, yun po ay pwede nating sabihin theft or pagnanakaw, no? Pero po kung palalawakin po natin, no, base po sa ating pagsisiyasat, no? Sabi po rito sa ilang mga definition na nabasa natin sa Google, sa internet at sa iba pa, no? Sa dictionary, okay? Sabi pa pag sinabing pilferage, the act of stealing items of low value, no? Especially in small quantities, also called petty theft. Okay? So sa ibang mga naman, of course sa Tagalog, kung titingnan natin yung definition na yan, so pwede nating sabihin na equivalent sa Tagalog ng pilferage ay kupit, no? O pangungupit. Okay? Pilferage, no? So sa kanyang legal definition na ibinigay po ng Google, no? Crime of theft of little things. Okay? So pag nanakaw siya, subalit maliitan. Okay? So dito po sa Webster, no? To steal stealthily in small amounts and open again and again. Diba? Okay? So yan po, actually, yung mga definition po sa mall and retail security, kadalasan yun po ay tumutukoy sa package pilferage na tinatawag. Kasi sa totoo lang po, marami pong ibinigay na definition regarding po sa pilferage, no? So, may mga ano po rito, no? Sabi rito, doon po sa yung usual definition na package pilferage na tumutukoy sa mga mall, retail, security, ng mga retail institution, mga department store, ito po yan, no? Pilferage, no? So package pilferage po, no? Is the theft or part of the contents, no? Is the theft of part of the contents, no? Of a package, or it may also include the theft of the contents, but leaving the package perhaps resealed with bogus contents. Naulitin po natin. Package pilferage is the theft of the part of the contents of a package, or it may also include theft of the contents but leaving the package perhaps resealed with bogus contents, no? Ibig sabihin po nito, let's say meron kang isang box na tsokolate, no? So let's say yung pilferer o yung gumawa nun, binawasan niya ng isa, no? Tinanggal niya yung seal, binawasan niya ng isa. Okay? Then ni-resealed niya, no? Trying to mimic yung original seal, no? So ginaya niya yung original seal. Then pinasok sa iyo or ni-receive nung ating nasa supermarket or department store. So basically, akala natin isang karton yung na-receive natin. Pero ang totoo, isang karton nga pero may kulang na isa o dalawa. So yun po yung tinutukoy ng package pilferage, no? Package pilferage, sabi dito,
Small packages can be pilfered from a larger package. No, yun po yung sinasabi natin. Di ba? Such as a shipping container. So, iba naman pong usapin to. Medyo malakihan po ito. Large scale po itong sinasabi rito. Pero yung mga applicable po sa mga mall, retail, commercial security, nag-receive ka ng isang item, no? 5 kahon, 3 kahon, pero yung iba palang laman ng mga kahon na yon, may mga bawas na pong mga item. Diba? Nakadalasan, ito pong mga ganitong sistema, hindi po ito na nalalaman agad-agad. Okay? So, nalalaman lang to pagka nagkaroon ng mga pagbibilang, malawakang pagbibilang, or yung tinatawag pong inventory. No? Sa ilang mga supermarket, may mga pagbibilang sila na ginagawa dyan. Whether monthly, quarterly, or what. Depende po sa estilo ng mga supermarket. Ngayon, ano po ba yung example, no? Or halimbawa ng mga pilferage? Dito po kayo magugulat kasi napakalawak po ng term na pilferage, no? So sabi rito, example, kasama rito sa mga halimbawa yung tinatawag na piracy. So ano ba yung piracy? So maririnig niyo yan, no? Yung mga, minsan, ang piracy, kadalasan maririnig nyo sa mga film industry, music industry, no? Ginagaya yung kanilang mga plaka nung araw, mga CD, DVD, mga ganyan, no? So piracy is the act of robbery on the high seas. Di ba? So yung pamimirata sa karagatan, di ba? So pag sinabing piracy, unauthorized use, no, unauthorized use of another's production. So, unauthorized use of another's production, no, or concept, no, especially in infringement of a copyright. Di ba? So, yun po, no? So, ibig sabihin, gumawa ka ng kanta, gumawa ka ng kung ano mang bagay, so hindi ka nagpaalam, inako mong iyo. So, piracy. Okay? No? So, sa isang banda, yan din po ay matatawag natin na sa part naman po ng literature, no, may tinatawag pong literary pilferage, no? Na common po diyan, yan po yung tinatawag na plagiarism. Okay? So, pag sinabing plagiarism, where one steals the writing of someone else and publishes it as their own. So, bahagi din daw po yun ng pilferage. Okay? So, dito pa, meron pa kayong maano rito na halimbawa, illegal trafficking. So, pilferage din daw po yun. So, pag illegal trafficking, act or buying or selling goods illegally. Di ba? So, ito po, sa Filipino term, common term po, maririnig natin dito yung pagpupuslit, no, ng mga item. Di ba? So, yan po. Yes, let's say, sa mga border po ng mga bansa, mga coastal areas, okay, yung mga boundaries ng mga bansa or mga rehiyon, no, kadalasan let's say sa ibayong dagat, no. So yan po yung mga tinatawag na pagpupuslit, no. Bahagi din daw po ng pilferage yung tinatawag na ethnic tensions, no. So ano ba yung ethnic tensions? Ito po ay conflict or disagreements, no, between tribes, no, between ethnic groups, no, within a state, no, maaring cultural, historical, okay? So, religious na conflict, di ba? So, may mga ganyan po na itong mga ganito pong mga conflict na to, social, historical, religious, no, yan po ay pwedeng magdulot ng social unrest, no, or divisions, di ba? So, example po diyan yung buti nga po sa panahon ngayon ay nagkaroon na po tayo ng Bangsamoro, di ba? So, nung araw po, di ba, marami pong mga separatist group nung araw. So, buti nga po ngayon, medyo kahit papano, na-harmonize na po ng ating gobyerno. So, yan po ay bahagi din daw po ng pilferage, no? Kung titingnan nyo, akala nyo yung term na pilferage, sa ano lang, sa retail lang or sa mall lang, no? Hindi po, no? Napakalawak po ng pilferage. Okay? So, bahagi din daw po ng pilferage, irregular militaries, no? So, any
non-standard military that is distinct from a country's national armed forces. No, let's say merong ito bahagi din to, no? Yung mga pagbubuo ng mga, let's say kung may mga separatist group diyan, meron silang mga armed wing, di ba? So yan po ay bahagi din po ng pilferage. Violent extremism groups, no? Yung mga narinig niyo po sa balita, mga ISIS, no? Yung mga separatist groups sa bandang South Philippines, okay? So, under-governed regions, no? Itong under-governed regions, no? So, ito po, siguro, pwede nating sabihin dito, sa ngayon, no? Sa konteksto natin ngayon, under-governed regions po na maituturing yung nangyayari po dyan sa West Philippine Sea, no? Yung mga isla po dyan, yung Kalayaan Group of Islands na yan, na kung saan marami pong umaangkin. So, under-governed kasi, yung ating sovereign rights ay hindi po natin na-exercise fully, no? Kasi marami pong nagki-claim. Okay? So, pwede rin po natin siguro yung tawaging under-governed regions, yung Sabah, no? Kasi historically, no, base ron sa 1898 Treaty of Paris, yan po ay bahagi ng Philippine territory. Okay? So, although hindi na tayo magpapalalim dyan, so hanggang ngayon po ay meron tayong standing claim about dyan. Okay? So, yan po yung mga example or halimbawa ng pilferage. Of course, sa video pong ito, po-focus po tayo doon sa package pilferage. No? Natatalakayin po natin kung paano yan may iwasan sa susunod po na video. Ngayon, bago po ang lahat, so, meron pong dalawang klase ng tawag niya ng pilferage, no? Yung po yung tinatawag na casual pilferage at yung tinatawag na systematic pilferage. No, yung casual pilferage, no, base po rito sa aklat po ni Mr. Datuin, ay walang permanenteng gawain o estilo sa kanyang ginagawa. Gumagawa lamang siya ng pagnanakaw kung may pagkakataon lamang siya at ito ay ginagamit niya sa kanyang sarili o kung may nag-uutos lamang sa kanya. Okay? So, ibig sabihin po nun, maaaring, pag sinabi pong casual pilferage, ito po ay pansarili lamang, no? Pangkonsumo yung kaniyang ninanakaw. Pag sinabing systematic pilferage, ito po ay medyo malakihan, no? Kung magnakaw siya ay malakihan o maramihan, kalimitan ay gumagawa siya ng plano at paraan kung paano nila malalabanan o makokontra ang ginagawang seguridad sa ng mga gwardiya, no? Or hindi lang gwardiya, of course, yung buong security system ng isang establishment. Isinasabay nila ang mga gawain ito sa mga itinapo na mga basura. Pinipili nila ang maliliit na bagay na malaki ang halaga upang hindi kaagad ito mapansin ng gwardiya, no? Ang systematic pilferage ay kalimitan isinasagawa ng nag-iisa o maliit na grupo upang hindi sila agarang mapansin. Okay? So basically itong systematic pilferage grupo. Okay? So dito po tayo mag-ingat, no, sa tinatawag na systematic pilferage. Okay po? So muli, maraming salamat po. Sa susunod na video po, tatalakayin natin kung ano ba yung posibleng pamaraan para makaiwas sa tinatawag na pilferage. So maraming salamat, stay safe, be alert, and be aware.